Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Nakakagulat pong balita ang ating tatalakayin ngayon sapagkat sa ginawa pong committee hearing ng mababang kapulungan kamakailan, napag-alaman po ng ABS-CBN na pag-aari ng pamilyang Lopez ay mayroon pong malaking pagkakautang sa DBP, sa Development Bank of the Philippines. At mga kaibigan, ang halaga po ay bilyon, hindi lamang po 1 bilyon. 5 to 9 billion, yun po yung natuklasan ng mababang kapulungan. Ito po ay pagkakautang sa ating pamahalaan ng mga Lopezes na siyang may-ari po ng ABS-CBN. At hindi po ito nabayaran. At matagal na po mga utang na yan. At ang nakakagulat po, dahil hindi raw nabayaran yan, ibininta yung mga assets na inilit di umano sa napakababang halaga, 40% na lang sa value ng mga assets na yan. So ang ibig po sabihin, ang pamahalaan natin, nalugi po ang 60% of the total asset dahil ibininta ng DBP sa Lehman Brothers sa mababang halaga sapagkat frozen assets daw to. So ang ibig po sabihin yan, ang ABS-CBN malaki pagkakautang sa sambayanan sapagkat ang Development Bank of the Philippines o DBP ay pag-aari po ng gobyerno, pag-aari ng sambayanan. At ang nakakagulat po dito, sa kabila ng katotohanan na napakalaki ng utang ng ABS-CBN at ngayon gusto pang bigyan ng mga senador ng prangkisa para muling makapag-operate. Hindi po ba yan ay napakalaking kabalbalan sa bahagi po ng Senado? And take note, 15 out of 24 senators manifested their support for the ABS-CBN to operate by giving them a new franchise. So mga kababayan, ito po ay napakasakit na katotohanan na kung saan niluluko ng mga politiko, lalo na po ng Senado, ang sambayanang Pilipino. Sapagkat hindi lamang po ang utang na ito ng billion worth of loans, unpaid loans sa DBP. Malaki din po ang pagkakautang sa gobyerno ng ABS-CBN in terms of unpaid taxes. Billion din po ang worth ng mga hindi nababayarang buwis. At kasama din po dyan yung mga assets na iturn over sa ABS-CBN noong 1986 ng Cory administration without even accounting as to the value of those properties turned over by the Cory administration to the ABS-CBN. So, ang ibig po sabihin dito, nagpayaman ng husto ang ABS-CBN, nagpakasarap sa buhay sa
at the expense of the people. At ito po ay nagagawa nila sa tulong po ng mga politiko na kanilang inilalagay sa pwesto, sa posisyon, lalo na po sa bahagi ng mga senador, ilang congressman, at sa Pangulo, mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po hindi ko ni-question mismo ng pamahalaan kung ano man ang pagmamaniobra na ginagawa ng ABS-CBN sa ating ekonomiya. Kaya po may katwiran po ang kasalukuyang presidente sa katauhan ni Pangulong Rodrigo na tanggalin ang mga oligarkiya na yan. Sapagkat itong mga oligarkiya sa lipunang Pilipino, sila po ang nagpapasarap sa buhay, samantalang ang karamihang Pinoy ay nagdurusa sa kahirapan. At naggagawa po yan ng mga oligarki, ng mga mayayaman sa Pilipinas na iilan dahil po sa tulong sa pakikipagkutsaba, lalong-lalo na po ng mga senador. Try to imagine it. 15 out of the 24 senators have manifested their support to grant a new franchise to the ABS-CBN. And take note, hindi po sila nag-apply dyan. Mismong ang Pangulo ng Senado in the person of Tito Soto, who filed the bill for the granting of the franchise. At sa mababang kapulungan naman po, si Congressman Vilma Santos ang nag-file as a counterpart. And look, the enthusiasm of President Soto to file that bill. He even filed it ahead of Vilma Santos filing the same bill in the lower house, where in fact, according to the Constitution, private bills should start at the lower house. So, under ordinary course of event, dapat na unang mag-file sa lower house. Sapagat that is what the Constitution provides. And yet, Tito Soto even filed it ahead of Vilma Santos. Ipinakikita lang po kung gaano ka-enthusiastic si Senator Soto. And surprisingly, immediately, 14 senators have manifested their support. So ano pong ibig sabihin? Itong lahat na nagpakita ng suporta sa ABS-CBN ay nagbubulag-bulagan sila sa katotohanan na ang ABS-CBN ito ay parang linta na sumisip-sip sa dugo ng sambayan ng Pilipino. And yet, pinapaboran pa po nila. Mabuti na lamang po, mayroon tayong makinatawan sa Kongreso in the person of Defensor, Marcolita, Barsaga, Bautista, marami po ang mga kongresista na nais tingnan. Katunayan po sa franchising committee. Kaya nga po ito ay na-denied ang kanilang application for renewal. It is because it was found out that there were a lot of violations
in the ABS-CBN previous franchise. Noong mga panahon yun, hindi pa po natutuklasan na malaki pala ang pagkakautang nito. Actually, hindi lang ABS-CBN ang may utang. Lahat po ng affiliate companies o businesses ng Lopeses. Pinpress, Maynilad, Meralco. So, ang inaano po natin dito, hindi na po sila nabigyan ng prangkisa bilang manifestation na hindi na tayo, kumbaga, hawak ng oligarchy. It is the starting point. And yet, gustong ibalik ng Senado. Amidst the opposition of the lower house. Of course, mayroon din yung mga kapanalig sa lower house. Pero well manifested ngayon ang opposition to granting of the franchise, the fact that it was denied at the franchising level. Kaya nga itong si Velasco, ito nga yung mga counterpart sa lower house na gusto mabigyan ng franchise ang ABS-CBN. Ipinapanukala nila that the deliberation should be at the plenary as committee of the whole para hindi na muling dumaan sa franchising committee, knowing so well that it would be denied again once na isalag pa uli ito sa franchising committee. So ang kanilang move ngayon sa lower house for those pro ABS-CBN to have it filed and be deliberated at the plenary in the House capacity as a committee of the whole. So, ano po ibig sabihin yan? Na itong mga ilang kongresista na pabor sa ABS-CBN at majority of the senators who favor the granting of ABS-CBN franchise ay mga tuta ng mga Lopeses, tuta ng ABS-CBN. Sa kabila ng mga malaking pagkakautang nito sa sambayan ng Pilipino, sa kabila ng panluluko na ginagawa nito sa sambayan ng Pilipino, sinusuportahan pa rin po ng mga senador, majority of the Senate. Kaya po, para masigurado na hindi ito mauulit, ipinapanukala po natin, we are strongly endorsing to abolish the Senate with the constitutional reforms being introduced by the charter change that is being now deliberated in the lower house in terms of installing a parliamentary type of government. Sapagkat once na-abolish po ang Senado, hindi na po nila magagamit ang proseso na yan, ang kanilang kapangyarihan para paboran muli ang ABS-CBN. Sapagkat pag hindi po yan na-abolish by 2022, sigurado po yan, mas darami pa ang mga kapanalig ng mga oligarkiya na nasa Senado. So, para masigurado po natin, mas mabuti pa pong i-abolish na yan, Senado na yan. Wala naman po tayo napapala dyan. Ang Senado po stands as stumbling block. Ito po ay tumatayo lamang na hadlang sa magagandang programa ng ating Pangulo. Katulad po ngayon,
itong vaccine sa COVID-19. Sa kabila na ito ngayon ay critical in terms of kailangan po talaga natin. At alam po naman natin ng sambayanan ay hindi pa nakakabawi mula sa agam-agam sa kanilang karanasan sa dingbaksya na talaga namang paul na paul sapagkat binili po ang dingbaksya ng pamahalaang Aquino. Gayong hindi pa ito hindi pa naaprubahan ng DFA at itinurok sa mga school children. Marami pong namatay. So ang tao nawalan ng tiwala sa bakuna. Itong COVID-19 vaccine, kailangan po magkaroon ng vaccine. Kailangan po magpaturok ang mga tao, ang sambayanan ng vaccine upang maiwasan yung massive transmissions ng COVID-19. Lalo na po na meron na naman tayong panibagong banta, itong COVID variant from UK. So, dapat po nagtutulungan ang nasa pamahalaan to convince the Filipino masses na magtiwala po sa gobyerno. Magpaturok kung magkakaroon na po ng vaccine sapagkat kailangan yan. Yet, ang ginagawa po ng mga senador, inaalisan po nila ng tiwala ang sambayanan. They are injecting doubts in the minds of the masses in terms of injecting the idea that it is unsafe, that it is no good for the government, that the brand that the government is going to buy is not safety. They make it appear na mas magaling pa sila sa mga expert na doktor na nagsasabi na mas magaling po ito, safety ito pag binili ng ating pamahalaan, inaprobahan ng DFA, sigurado pong safety ito. Pero ano ang sinasabi ng mga, lalo na ng mga opposition senador, si Pangilinan, si Drilon, si Ontiveros, si Lacson, si Drilon, Gatchalian. Ano po ang sinasabi nila? Hindi ito safety. Mahal na pero hindi naman safety. Mayroong mas mura, mabagal ang naging aksyon ng gobyerno sa pagbili sapagkat sa ibang bansa ay nag-umpisa ng magturok pero tayo wala pang nabibili gayong meron namang pondo na nakalaan para dyan. Bakit bumili ng mahal? Kasi mayroon bang kumita? Everything, they are injecting doubts onto the minds of the people, especially with respect to the effectivity of the vaccine. The fact that it is more costly compared to other brands which are more effective. Marami po na pagdududa, lalo nang napabalita na sa Norway mayroong mga namatay na senior citizens na nagpaturok na. Kinakapitalize po nila ito. So ano pong ipinakikita ng mga senador na ito? Started with the ABS-CBN issue. Hanggang dito sa vaccine, sa COVID vaccine 19. Maliwanag po ang ipinakikita nila is not for the interest of the people.
is not for the interest of the government, but for their self-interest. Considering po that by 2022, it is again election time, para masigurado nila na ang bid ng administration ay matalo, this they are doing. They don't care of whether the people would not allow themselves to be vaccinated because of the doubt that they have already instilled. They don't care kung magkaroon tayo ng mas marami pang mas malawak na transmissions. Everything that they do is to oppose, to release negative informations to whatever the government is doing. Samantalang ang dapat po, government should be in unison to convince the people to have faith in what government is doing to contain this COVID-19 transmissions by way of vaccination. Making people believe that when there is a vaccine administered by the government, it is safe because it has been approved, being effective, being safe by the agency concerned, namely Food and Drugs Administration or FDA. Yan, itong presyo po. Hindi nangangahulugan ng isang vaccine dahil mahal. Ay totoong mahal na talaga. Because mayroong mga vaccine na mura pero mahal ang maintenance. Sapagkat yung storage system requires a costly system of storage in terms of temperature maintenance, in terms of everything. Yung mismong pag-administer, mismo yung transporting, merong mahal pero minimal na yung mga cost, mga accrued cost. Kino-consider din po yan. The effectivity as well. So marami. Ang sa atin po, if there is a government agency in task to do the job, then let that government agency do its job anyway. They are more expert compared to the senators na wala namang alam niyan kundi daldal. Di naman niya nag-aral katulad ng mga doktor, mga vaccinologists who are expert in that field. So sino po ang paniniwalaan natin? Kaya panawagan din po ito sa mga kababayan natin. Yung demagog, yung balitaktakan sa Senado, yung mga sinasabi po ng mga senators na binoblow up ng media masyado in relation po doon sa effectivity, affordability ng vaccine. Sinisigurado po natin na mas magaling ang mga taga-DOH yan, ang DFA, yung people involved in the process of vaccination. Sapagkat mga expert po yan. Ang mga senador, they are appearing all-knowing of the subject matter.
Pero ang detail po niyan, hindi nila alam. Hindi naman sila doktor. And besides, we also have to take into consideration yung intent nila, yung personal interest, sapagkat iyan po ay mga politiko, oposisyonista. Ang gusto lang naman po ng mga yan, siraan ang Pangulo, siraan ang administration, sa pagsasabi na hindi epektibo ang administration sapagkat yung mga vaccine ay hindi effective. Pero kitang-kita po dito kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita po. Una na nga po dito sa ABS-CBN issues. Kung tunay na nagmamalasakit ang mga senador sa kapakanan ng sambayanan, dito pa lamang sa ABS-CBN, hindi nila papayagan na ito ay muling mag-operate sa kadahilanan na marami itong pagkakautang, maraming paglabag sa batas nung sila ay pinayagan na mag-operate. In other words, napakahabang panluloko sa sambayanan. Tapos sila pa mismo ang magsasabi, offering in a silver platter that franchise to the ABS-CBN without even on the part of the ABS-CBN filing for an application to that effect. Nag-file na agad sila ng bill. So dito pala makikita na natin that they are looking into their personal interest rather than that of the Filipino people in general. Bakit po? Ano ba ang personal na interest ng mga ito? Sigurado po binayaran niya ng milyon-milyon. Ang ABS-CBN napakayaman sapagkat marami na kurakot sa sambayanan. So pansusuhol nila sa mga senador. Besides, pagdating ng eleksyon, kung operative ng ABS-CBN, they would be given a leverage of pre-advertisement, political advertisement, which is very costly for any national candidate. So yan po yung kanilang pinagalan. Actually, they are now doing it for them to have TV network, radio and TV network for their campaign purposes comes 2022. Ito po talaga ang hidden agenda ng mga senador na ito at ilang mga congressman na pumapabor sa pagbaling pagbabukas ng ABS-CBN. And considering na mayroon tong bilyon na pagkakautang sa gobyerno, without, and these senators and congressmen are even offering the ABS-CBN to operate without due regard for these unpaid loans to the prejudice of the Filipino people. Nagpapakita lang na wala talaga silang pakialam sa interes ng sambayanan. At ngayon, itong kanilang ginagamit pa nilang COVID-19 vaccine as an issue against the administration. Wala silang pakialam kung maraming taong Pinoy na hindi magpapabakuna dahil nawala ng tiwala sa vaccine at dahil hindi nagpabakuna, lumala ang hawaan. Maraming Pilipinong nahawa. They don't care about it. Because what they do care about, kung paano sila manalo by 2022. So, ang ating pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, kaya po mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, we are having this
because we want to inform the public as to the real intent of the Senate. We want to inform the public that the Senate is an inutil, useless part of Congress. Very expensive, yet it is not only useless, it is even destructive of the Filipino interest. Aside from being very, very expensive. So, ito po yung ating panawagan. Buwagin ang Senado. Alam po naman natin that can only be abolished by introducing a new system of government, and that is a parliamentary type of government with unicameral legislature. Magagawa po yan because there is now undergoing charter change being deliberated in the lower house. For the time being, thank you, good night. And we invite everyone to subscribe to our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.